Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong dalawang low pressure area na nakaka-apekto sa ating bansa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, unang-una, meron po tayong low pressure area dito sa eastern section ng La Union. Nandito, malapit sa ating boundary line. Ito po yung binabantayan nating low pressure area itong nakaraang linggo pa. Yan po ay nanggaling dito sa eastern section ng Mindanao, tumawid sa Visayas, papuntang Palawan, at sa kasalukuyan nga ay nandito malapit sa ating boundary line sa may West Philippine Sea. Samantalang merong panibagong low pressure area na idineklara ang Pag-asa dito po sa may area ng Cebu. So nandito sa may Visayas area. Ito naman po yung binabantayan nating cloud cluster o grupo ng kaulapan nitong mga nakaraang araw pa. Kaya hindi natin ito agad binibitawan. Dahil if ever nga, may mga cloud cluster or parte ng ating tropical wave or cloud cluster nga, although hindi na yan na idideklara ng Pag-asa, kikilos at kikilos po yan. Moving system po yan at lalapit sa ating bansa. Yan po yung nanggaling dito sa Palau, parte ng ating intertropical convergence zone, at nung malapit na sa ating landmass ay in-upgrade ng Pag-asa as a low pressure area. Pero sa kasalukuyan, ito pong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin nakikitang maging isang ganap na bagyo. Medyo mahinang system po ito. Nonetheless, magbibigay po ito ng cloudy o maulap na panahon at mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms. Sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. So, yung low pressure area dito sa area ng Cebu, yan lamang po yung ating reference point. So, malaking bahagi po ng Cebu, malaking bahagi ng Visayas, kasama po dyan ang Eastern Visayas, Palawan, at Mindanao. Yan, mas maula po yung ating panahon at possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Although minsan nga, kung mapapansin nyo, sumisilap naman yung araw or nagpapakita naman yung mga bituin, mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan, dulot ng ating tinatawag na low pressure area. Ganun din po ang inaasahan nating panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Bukas, magpapatuloy po ang epekto nitong ating binabantayang mga low pressure area sa ating bansa. So meron pa rin tayong mga possible thunderstorms dito sa Visayas, lalong-lalo na dyan sa may area ng Eastern Visayas. Ito, parte pa rin po ng ating low pressure area. So kikilos din po yung ating low pressure area patungo dito. So buong Visayas ay possible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ito pong areas ng Palawan. Papakita naman ng araw dito sa may area ng Mindanao, pero may mga dagliang buhos ng pagulan pa rin tayong inaasahan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Ganun din po sa malaking bahagi ng Luzon, medyo mainit at malinsangan pa rin yung ating panahon. Nasa mapanganib na antas na heat index pa rin yung ating inaasahan. Pero kagaya kahapon at nung isang araw, may mga pag-ulan or thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Kagaya nga dyan sa area ng Central Luzon at Metro Manila. Yan, in the past few days, meron tayong mga naranasang thunderstorms. So habang papalapit tayo sa kalagitnaan ng Mayo, kung mapapansin nyo, mas dumadami rin po yung ating mga thunderstorms o mas napapadalas na yung ating mga thunderstorms dito sa western section ng ating bansa. Lalong-lalo na po kapag nagpalit na yung ating wind direction. Kadalasan yan sa end of May or huling bahagi ng Mayo hanggang June. So yun po yung ating pa-transition period na ng ating habagat or southwest monsoon. Mapapansin nyo dyan sa later half o sa huling bahagi ng Mayo hanggang June, mas mapapadalas lalo yung ating mga pagulan at thunderstorms, particularly dito sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon, ito pa rin mga low pressure area na ito ang nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan na ito, gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mga low-lying areas at sa mabubundok na lugar. Pero minsan nga sumisikat pa yung ating araw, mataas po ang tsansa ng ating pagulan at thunderstorms dahil nga sa mga low pressure area na ito. Paghandaan po natin yan at mag-ingat po tayo. At yan muna ang latest dito po sa dalawang binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine area
of responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.